Bruha. Ang exhibition ngayon, ginaganap na sa harap ng hotel. Nasa Earth pa ba tayo? May koneksyon pa rin kay Adrian Garcia, ang sipsip na yon. Binatang Alvarez. Ang sipsip na yon, dahil sa pagiging tagapaghatid ng pagkain niya, naging modelo ako. Kung sisipain ko siya ngayon, pag-uusapan ako. Pero, ang sipsip na yon hindi pa nga nahawakan ng kamay ko. Sabi mo, yon na yon? Kung gayon, kailangan kong suriin ng maigi. Binatang Alvarez. Binatang Alvarez, si Andrea Del Rosario lang ang pinapaboran mo. Tingnan nyo lang, ubusin ko kayong lahat. Malapit nang magsimula ang paliksahan. Kailangan pa naming magpalit ng damit sa backstage. Huwag kang mag-alala. Ang sasakyan ko, mabilis. Nakakainis talaga si Binatang Alvarez. Pagkatapos ng delivery na to, dapat nakabalik na si Andrea Del Rosario mula sa fashion show, di ba? Paligsahan ng kagandahan para sa kawang gawa. Laro ng mga mayayaman. Magbubukas kaya? Huwag mong subukan. Lintik. Ang ganda ng ayos. Andrea Del Rosario. Adrian Garcia. Hindi ba sabi mo, pupunta ka sa fashion show? Bakit ka nakayakap sa isang lalaki at nandito pa rin? Ito ba ang binanggit mong sipsip? Ang tagapaghatid ng pagkain? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita? Siya ngayon ang babae ko. Nakakainis ka, Binatang Alvarez. Adrian Garcia, hindi mo na dapat panghimasukan ang buhay ko. Tandaan mo ang iyong lugar. Bilang isang sipsip, dapat alam mo ang iyong katayuan. Kung ayaw mong maging sipsip, umalis ka. Ikaw na walang hiya. Para lang maging modelo ka, 3 trabaho ang pinasok ko sa isang araw. Ganyan mo lang ako gagantihan? Pita. Paumanhin, Binatang Alvarez. Agad kong itatapon ang nakakainis na to. Dahan-dahan. Pulutin mo. Buksan mo. Hampas lupa, masarap ba ang pakiramdam na makita ang sarili mong babae? Na lumuluhod sa akin? Masarap ba? Umalis ka na. Ang mapangaralan ni Binatang Alvarez ay malaking swerte mo na nga, kaya umalis ka na, bilis. Nagtaksil ang kasintahan ko, pati guwardiya ay kaya akong tapakan? Hindi patas ang tadhana, bakit kailangan akong pahiyain ng ganito? Gwapong binata, pakiusap. Bigyan mo ako ng pagkain. Gutom na gutom ako. Kunin mo na lahat. Kahit kaunti, makakatulong. Hindi mo nga kayang tulungan ang sarili mo. Pero nagpapakita ka pa rin ng kabutihan. Kapuri-puri. Sige, tutulungan ka ng matandang ito. Maging pinakamayaman sa mundo. Ano sa tingin mo? Hindi ka naman diyosa, kaya wag mo akong paglaruan. Mga diyosa? Hindi nakakatuwa yan.
Mas gusto ng mga tao na tawagin akong bruha. Kawawang munti. Hayaan mong matikman mo ang pakiramdam ng pagiging sobrang yaman at maranasan ang kagalakan ng pagyurak sa lahat ng nilalang. Sa iyong mundo, ang presyo ng mga bilihin ay bababa ng 1,000,000, ikaw lang ang hindi maaapektuhan. Tandaan mo, ang tubig ay maaaring magdala sa iyo sa tagumpay. Ngunit maaari ka ring ilubog sa kailaliman. Kapag ang 5 guhit sa iyong noo ay tuluyang lumiwanag, iyon ang araw na ang iyong kaluluwa ay sa impyerno at habang buhay kang sasama sa akin. Hayaan kitang matikman ang kapangyarihan ng kayamanan. Mga mahal, narito tayo sa pinakasikat na paligsahan ng kagandahan para sa kawang-gawa ngayong gabi. Ang damit ko. Hoy, tagapaghatid ng pagkain. Wala ka bang mata? Paumanhin po. Hindi ko po sinasadya. Ito ang bago kong Chanel. Nakakadiri. Magkano ang damit na yan? Babayaran ko. Tagapaghatid ng pagkain. Hindi sa minamaliit kita. Pero ang halagang ito, kaya mo bang bayaran? 50,000. Sa pagtitipid ko sa mga nakaraang taon, 100,000 piso lang ang naipon ko. May mga sinulid na lumalabas sa damit mo? Tingnan mo ang pagkakagawa. Hindi mo kang ganoon kamahal. Bullshit, hampas lupa. Ito ay tinatawag na disenyo. Kung wala kang pambayad, sabihin mo na lang, huwag mong siraan ang panlasa ko dito. Umalis ka. Malas ka sa paningin ko. Mga mahal, sino ang nakakaintindi? Nabangga ng isang marumi at mabahong tagapaghatid ng pagkain. Ang bago kong damit na Chanel ay nasira lahat. Ako lang ang ganito kabait para hindi na makipagtalo sa kanya. Mga mahal, bilisan ninyo at aliwin ng regalo. Ang nasaktang puso ni Yaya. Sino ang nagsabing, hindi ko kayang magbayad? Hindi ko kayang mag-swipe ng 100,000, pero magpapadala ako ng 10,000 Super Rocket para makita niya na hindi ako madaling apihin. Super Rocket, 1,000. Karnabal? 8/10 bahagi ng 1,000. Ang 1/10 bahagi ng 1,000 ay katumbas ng 0.1 mil. Ang 1,000 ay katumbas ng 0.1 sentimo. Ang 1 sentimo ay katumbas ng 1 sentimo. Ang 10 sentimo ay katumbas ng 0.1 piso. Ibig sabihin, ang 1,000 ay katumbas ng 1,000 ng piso. May bug ba ang gift system na ito? Bahala na. Pabor sa akin. Ngayon, mag-swipe ako ng 10 sentimo at matatakot ka na sa kamatayan. Ang pakiramdam ng mga Super Rocket na umaakyat sa screen, ito ba ang money power? Salamat. Salamat sa misteryosong kuya sa pagpapadala. Diyos ko, ito, 100 Super Rocket. Misteryosong kuya, ikaw ang pinakamapagmalasakit kay Yaya. Love you. Misteryosong kuya, nasa lungsod ilog ka rin ba? Gusto kang imbitahan ni Yaya sa hapunan para magpasalamat ng maayos sa iyo. Pwede ba? Talagang ang pera ay nakakapagpaikot ng mundo. Ang pagtrato sa ang number 1 ay iba talaga. Walang oras. Kuya Adrian, ikaw ba yan? Clara? Naku, ikaw ba talaga yung dalagitang may sipon na laging sumusunod sa akin, tumatawag ng kuya? Kuya Adrian, ikaw nga, paano ka napunta rito? Bakit basa? Ang mukha at damit mo? Ako, nagdi-deliver lang ako. Nagkaroon lang ng kaunting aberya. Wala lang yon.
Sige na, Kuya Adrian. Bakit mo ako tinititigan? May dumi ba sa mukha ko? Wala. Hindi ko lang. Inakala na yung iyakin na may sipon na laging sumusunod sa akin noong bata pa siya ay napakaganda na ngayon. Naku, Kuya Adrian. Huwag mo nang banggitin yung mga bagay noong bata pa ako. Oh, hindi ko nababanggitin. Nga pala, Clara, ikaw din ba ay pupunta sa charity event na ito? Unang beses kong dumalo sa ganitong event. Medyo kinakabahan ako. Natatakot ako. Pwede mo ba akong samahan? Ako. Pero, yung sasakyan ko at tong damit ko. Ay, Kuya Adrian, samahan mo lang ako. Nakalimutan mo na ba? Noong bata pa ako at madilim, hindi ako makapunta sa banyo. Ikaw ang kasama ko. Sige na, sige na. Wala akong magawa sa'yo. Alam ko na, si Kuya Adrian ang pinakamabait. Kung gayon, malapit nang magsimula ang event, pumasok na tayo. Kuya Adrian, nagbukas ako ng sarili kong gym. Ngayon, ako ang boss at coach. Ang galing naman. Sariling boss, malaya. Sus Mariosep, ang pag-aayos pa lang, aabot na siguro ng 1 milyon, di ba? 1 milyon? Paano mangyayari yon, Kuya Adrian? Kung sino man ang makapaglabas ng 1 milyon, hindi ba't siya na ang pinakamayaman sa mundo? Clara, wag mo nang biruin si Kuya. Ang pinakamayaman sa mundo? Sino ba ang walang trilyong ari-arian? Sige na, di na ako makikipag-usap sa'yo. Pupunta na ako sa waiting area para maghanda. Maghanap ka na lang ng lugar, maupo ka muna. Sige, bilisan mo na. Binatang Alvarez, narinig ko na magbubukas ka ng isang kumpanya ng media. Sa tingin mo, pwede ba akong maging streamer sa kumpanya mo? Depende yan sa ipapakita mo. Paano nakapasok ang delivery rider na yan? Ang baho. Anong ginagawa ng gwardiya? Malas talaga. Kailan pa naging karapat-dapat na makipantay sa akin ang isang mahirap at mabahong lalaki? Julian, anong ginagawa mo? Si Binatang Alvarez ay ang pinakamayamang tao sa Lungsod Ilog, may 10,000 ari-arian, at ang kanyang katayuan ay marangal at pinahahalagahan. Ang pwesto sa tabi ni Binatang Alvarez ay hindi para sa tulad mo na naglalabas ng amoy mahirap, isang loser na karapat-dapat umupo. Umalis ka na dyan. Huwag mong sabihin ang pupwesto. Sa tabi ni Binatang Alvarez, maging ang paligsahan ng kagandahan para sa kawanggawa, na ito ay hindi rin para sa isang tagapaghatid ng pagkain na tulad mo. Bakit? Bakit naman? Nakasulat sa karatula, sa labas na lahat ay pwedeng sumali. Umupo lang ako sa isang bakanteng upuan. Anong problema? Sino ba ang naistorbo ko? Hoy, bata. Idilat mo ang iyong mapangmatang mata at tingnan ng mabuti. Ito ay paligsahan ng kagandahan para sa kawanggawa, hindi isang food spa sa eskinita. Ang mga nakaupo rito, ang yaman ay hindi bababa sa ganito. Ikaw na isang tagapaghatid ng pagkain. Karapat-dapat ka ba? Ang isang loser na tulad nito, habang buhay, ay hindi makakakita kung ano ang hitsura ng 50 sentimo. 5 milyon? Isa lang akong tagapaghatid ng pagkain. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Kung wala kang pera, umalis ka na. Ihatid mo ang iyong mga pagkain. Huwag kang maging sagabal dito. Ito ay pasok lang sa bulwagan. Kung gusto mong umupo sa hanay na ito, hindi kailangan ng marami. Sapat lang para sa upuang ito. Ang deposito ay sapat na. Kung gusto mong sumali, kailangan ng 5 milyon. Kung gayon, ang umupo sa pinakaharap na hanay, hindi ba't doble o triple pa? Magkano? Talaga nga. Clara, ang kuya mong si Meow Meow ay hindi na makakasama sa iyo. Bakit? Natakot ka ba? Tama lang na matakot ka. Sa Lungsod Ilog, maliban sa akin na pinakamayaman, ang makapaglabas ng 1 piso ay iilan lang talaga. Magkano? Sabihin mo kung magkano. Tandaan mo, hampas lupa. Ako ang iyong langit na hindi mo kayang lampasan. Kung naintindihan mo, umalis ka na. Sigurado ka bang ang sinabi mo ay 1 piso? At hindi 10 milyon? Hampas lupa, 10 milyon, sapat na para bilhin ang buong mundo. Hindi ka ba natatakot na maputol ang dila mo? Isang tagapaghatid ng pagkain?
Nagpapakahirap sa hangin at ulan? Ilang sentimo lang ang kinikita. Sa isang buwan, baka hindi pa makabili ng isang basong alak dito, di ba? Kaya, talaga bang ₱1 lang para makaupo dito? Tama. Basta may ₱1 ka, papaupuin kita. Binatang Alvarez, ang pagpapakuha sa kanya ng pera, mas madali pa yatang ipakuha sa kanya ang buwan sa langit. Napakatawa. Kung talagang gusto niyang mapahiya sa harap ng mga mayayaman sa lungsod Ilog, ako bilang pinakamayaman, siyempre kailangan kong bigyan siya ng pagkakataon. Nabaliw na ba kayong lahat? ₱1 lang, pero ang laki ng gulo. Hahanapin ko na ngayon para sa inyo? Teka, parang naibigay ko ang pera. Sa loka-loka, bakit pakiramdam ko may nakalimutan ako? Aray, nagpapanggap pa rin naghahanap. Ikaw, kung makakakuha ka talaga ng pera, kahit isang 10 sentimo, tatawagin kitang tatay, luluhod ako, at yuyo ko sa'yo dito mismo. Ito, Siya, talaga siyang may ₱2. pera. At 2 piraso pa ang inilabas niya agad. Buti na lang at ang loka-loka ay nag-iwan pa rin sa akin ng ₱2. Nga pala, ang sinalihan ni Clara ay isang lehitimong paligsahan ng kagandahan. Naglabas lang ako ng ₱2, kailangan bang maging ganoon kagulat? Pwede na ba akong umupo ngayon? Upo, maupo po kayo. Ginong Garcia. Ako po kanina, ako po ang mapangmata. Kayo po, sana po ay malawak ang inyong pangunawa. Huwag niyo na po akong pansinin. ₱2 lang naman, di ba? Mas mahal pa ang ice cream na kinakain ko. Adrian Garcia, huwag mong isipin. Mga mahal na bisita, mga ginang at ginoo, ang paligsahan ng kagandahan para sa kawanggawa ng ilaw ng summit ay magsisimula na. Mangyaring maghanda ang lahat ng mga kagandahan. Ngayon, ibuhos natin ang ating mga tingin, ang tibok ng ating puso, at ang lahat ng ating pagmamahal sa ating pinakamakinang na bituin ngayong gabi. Maligayang pagdating sa mga kagandahan. Bakit wala pa si Clara? Siya ba ang panghuli? Si Clara ngayon may karapatan na talaga. Ngayon, salubungin natin ang pinakamainit na palakpakan ang pinakaaabangang magkambal, sina Binibining Andrea Del Rosario at Binibining Clara Reyes sa entablado. Ngumiti sa akin, si Josa Clara. Napakaganda ni Josa Clara. Parang diwata na lumabas sa pinta. Ang damit na ito, ang karisma na ito, kahanga-hanga. Kumindat sa akin si Andrea Del Rosario. Siya, sino ang hindi nakakaalam na siya ang babae ni Binatang Alvarez? Gusto mo bang mamatay? Adrian Garcia, paano nakapasok ang walang kwentang ito? Ang charity beauty pageant na ito, ang huling ranggo, ay
ay idedetermina ng charity investments ng mga mahal na VIP. Ang bawat sentimo ninyo ay magiging pagmamahal na susuporta sa ating public welfare cause. Ito rin ang magdedetermina ng huling ranggo ng inyong paboritong kagandahan. Ang investment channel ay opisyal ng bukas. Iboboto ko si Binibining Andrea Del Rosario. 0.8 sentimo. Iboboto ko si Binibining Clara Reyes, 0.5 sentimo. Iboboto ko ang nakasuot ng pulang damit, 0.3 sentimo. Suportahan si numero 5, 0.6 na sentimo. Maganda si numero 3, 0.4 na sentimo. Ano ba yan? Sabi ng bawat isa ay sila ang pinakamayamang tao sa lungsod Ilog. Pero pagdating sa donasyon, 0 punto lang. Napakakuripot naman. Iboboto ko si Andrea Del Rosario. Ang halaga ay 5 piso. 5 piso. 5 piso. 5 piso. Si Binatang Alvarez, tunay na pinakamayamang tao sa lungsod Ilog. Siguradong panalo si Binibining Andrea Del Rosario ngayong gabi. Andrea Del Rosario, si Binatang Alvarez. Para lang manalo ka, direkta siyang nagbid ng 5 piso. Sobrang spoiled mo naman. 5 piso lang, panalo na agad? Itong tinatawag na paligsahan ng kagandahan? Para sa kawanggawa? Baka naman paimbabaw lang? Puro kasinungalingan? Si pinakamayamang Julian Alvarez, tunay na ganda ng Jiangcheng. 5 piso. Ito'y sapat na upang mailagay sa kasaysayan ng tulong ng Lungsod Ilog isang mahalagang sandali. Ibigay natin ang pinakamataas na paggalang kay Ginoong Alvarez. Binibining Andrea Del Rosario, ngayong gabi, ang iyong kinang ay lalong nagningning dahil kay Ginoong Alvarez. Mga kagandahan, huwag kayong mag-alala. Ako, nagtayo ng isang Zenith Star Media Corporation. Ngayong gabi, bukod sa kawanggawa, ito rin ay isang pagkakataon para sa inyong lahat. Ang kumpanya ng media na ito ay isang pagkakataon para sa inyong lahat na lampas sa antas at biglang yumaman. Basta't marunong kayong pumili, marunong humawak ng pagkakataon, ipakita ninyo sa akin ang inyong halaga tulad ng Binatang Alvarez, ako ang pinakamarunong magpasalamat. Binatang Alvarez, matagal na kitang hinahangaan. Binatang Alvarez, piliin mo ako. Piliin mo ako, piliin mo ako, Binatang Alvarez. Anong nangyayari? Ito ba ay paligsahan ng kagandahan o auction ng mga tao? Binatang Alvarez, piliin mo ako. Pero, Binatang Alvarez, alam naman naming lahat na si Binibining Andrea Del Rosario ay sa inyo. Ang pag-invest ninyo kay Binibining Andrea Del Rosario ay pag-invest din sa sarili ninyo. Ang mga pagkakataong ibinibigay ninyo sa amin, hindi naman siguro walang kwenta, di ba? host. Bigyan mo ang binibining ito ng 1 piso, iswipe sa card ko. Aba, ito ang tunay na lakas. Totoong pera, ang Binatang Alvarez ay astig. Binatang Alvarez, susunod kaming lahat sa inyo. Sige. Host, bigyan mo sila ng tig 1 piso. Ang galing. Isang piso bawat isa? Masaya na sila sa ganyan? Nakakainip talaga. Binibining Clara, hindi ka ba sasama sa akin? Ang agwat na ito ay ibang-iba. Kung sasama ka sa akin, ang agwat ay agad mawawala at mas makakataas ka pa. Bakit ka pa magpapakahirap? Hindi na, Ginoong Alvarez. Tumali ako sa kompetisyon para patunayan ang sarili ko. Hindi para makipagkalakalan. Hindi. Bakit nagpapanggap ka? Malapit nang magsara ang gym mo, di ba? Nandito ka lang naman para maghanap ng magliligtas sa gym mo, di ba? Kung sasama ka lang sa akin, sisiguraduhin kong ang gym mo ay magiging numero 1 sa Lungsod Ilog. Ayaw niya. Ayaw niya. Kuya Adrian, Mabahong delivery boy, paano mo ako hinawakan ng marumi mong kamay? Kadiri. Guardia.
Dali, itapon ang basurang ito palabas. Julian Alvarez. Ilang piso lang ang ginastos mo pero itinuturing mo na ang mga tao na parang paninda. Talaga bang iniisip mo na ikaw ay isang Diyos-Diyosan? Ikaw, talagang nababagay sa'yo ang pangalan mo? Walang puso. At itong tinatawag na paligsahan ng kagandahan para sa kawang gawa ay wala nang iba kundi ang inyong pagsusuot ng balat kayo ng kawang gawa para sa isang palengke ng basura. Walang galang. Hindi mo alam ang lugar mo. Saan nanggaling ang baliw na yan? Paano niya nagawang insultuhin kami? Ang buong Jiangcheng High Society? May nasabi ba akong mali? Ang laki ng palabas nyo, pero ang perang na-donate nyo, kung pagsasamahin, ay hindi pa umabot sa presyo ng isang kainan ko. Ang pagtitipong ito ay para lang sa inyong sariling kasiyahan, isang mapagkunwaring palabas ng basura. Adrian Garcia, ang perang yan, makakabili ng bundok ng masasarap na pagkain. Hindi ka ba natatakot na sumabog ang tiyan mo? Ilang piso lang masasarap na pagkain na. Andrea Del Rosario, paano ko lang nalaman? Nabaliw ka pala? Ikaw, Adrian Garcia, talaga bang iniisip mo na dahil sa 2 pisong inilabas mo, ay kaya mo nang lumipad? Nangahas kang sabihin na maliit lang ang donasyon namin? Sige, patunayan mo sa akin. Patunayan mong mas mayaman ka sa amin at mas may halaga ka. Hindi ba't gusto mong suportahan ang Nene Clara mo? Halika na, mag-donate ka. Gusto kong makita kung gaano karaming pera ang kayang ilabas ng peste mong yan para magpakitang gilas. Sino ba ang minamaliit mo? Sa isang buwan bilang delivery boy, kumikita ako ng libo-libo. Ngayon pa lang, kumita na ako ng 300. Kung ikukumpara sa inyong mga mapagkunwaring mayayaman, mas marami ang naibigay ko ng ilang beses. Adrian, hindi ko napansin dati na ang yabang mo pala. Nahuli ka na, nagpapanggap ka pa rin. Sabi mo kumikita ka ng 300. Isang araw, di ba? Sige, kung may lakas ka ng loob, ilagay mo lahat ng 300. Sige, kahit mahirap ako, hindi ako tulad ninyong nagpapanggap. Ang 300, kahit hindi malaki, ay ang aking taos-pusong donasyon sa kawang gawa. Binatang Alvarez, sa tingin ko, ang tagapaghatid ng pagkain na ito ay sadyang nanggugulo sa iyo. Adrian, kung hindi mo mailabas ang 300 piso ngayon, babaliin ko ang mga binti mo at saang nalalabi, mamamalimos ka para mabuhay. Kuya Adrian, huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Ako na ang magbabayad para sa kanya. Pakiusap, palayain niyo na siya. Ikaw ang magbabayad para sa kanya? Ang pera mo ay naubos na ng tatay mo. Wala kang bullshit na pera. Dalhin ang POS machine. Hayaan siyang mag-swipe. Kung hindi siya makapag-swipe ng 300, palalabasin ko siya ng pahiga ngayon. Tagapaghatid ng pagkain. Pag-isipan mong mabuti, humingi ka ng tawad ngayon, at lumuhod ka kay Binatang Alvarez habang may oras pa. Mag-swipe ako ng card. Nagpapanggap. Tuloy pa rin sa pagpapanggap. Naubos mo na siguro ang lahat ng ipon mo, ano? 300 piso yan. Kahit isugal mo pa. Ang nalalabi mo, hindi mo yan makukuha. 300 piso lang naman yan. Bakit ang OA ninyo? Ikaw, hayaan siyang mag-swipe. Naglakas loob kang kalabanin ako sa harap ng lahat? Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ng buhay mo. Matagumpay ang pagbabayad. Tingnan niyo ang malaking screen. 300. Diyos ko, Ang walang kwentang yan. Paano siya nagkaroon ng 300 piso? Isang tagapaghatid ng pagkain, nagbayad ng 300. Paano nangyari yan? Direktor ng bangko, may mahalagang balita. Ang account na yon, may 100,000, pero halos hindi gumagalaw, itinuring ng punong tanggapan bilang pinakamataas na antas ng pagsubaybay, isang misteryosong kliyente. Adrian Garcia, ang pinakamayamang Adrian Garcia, gumalaw ang pera. Dito sa Lungsod Ilog, 300 piso. Oo, siya si Adrian Garcia. Siya nga. Nasa paligsahan ng kagandahan pala siya, ang pinakamayamang Adrian Garcia. Ito ay para sa isang mataas na profile na pagbubunyag ng kanyang pagkakakilanlan. Sumama ka sa akin sa paligsahan ng kagandahan. 300? Ganoon lang niya yon inilabas? Sayang naman.
200 piso yon. Ilang kalye ang mabibili niyan. Tapos, ganoon lang, i-donate lahat? Kuya Adrian, saan galing ang perang yan? Ito ang kinita ko ngayong araw sa pagde-deliver ng pagkain. Kuya Adrian, 300 piso yon. Paano kakikita ng ganoon sa pagde-deliver ng pagkain? Kung ayaw mong sabihin, ayos lang. Pare, medyo napalakas ang boses ko kanina. Huwag mo sanang dibdibin. Ayos lang, hindi ko iniintindi. Gusto ko lang paalalahanan ng ilan na sa halip na nagkakalat, mas mabuting mag-focus sa kawanggawa. Mga tanga. Siya, isang hamak na tagapaghatid ng pagkain. Paano magkakaroon ng 300? Sa tingin ko, ninakaw niya yan. Sigurado akong ninakaw niya yan. Tama si Binibining Andrea Del Rosario. Sa hitsura niyang ganyan, paano siya magkakaroon ng ganoong kalaking pera? Ninanakaw niya yan, sigurado. 300 piso lang yan? Kung magsisikap ako, magde-deliver lang ako ng ilang order. Kikitain ko na, yan sa isang araw. Bakit ko pa kailangang magnakaw? Nakakatawa, baka nananaginip lang siya. Mga Ginoo at Binibini, ang walang kwentang taong ito. Hindi lang siya nagnakaw ng malaking halaga, kundi nagpakalat pa ng kung ano-anong kabaliwan sa publiko. Dapat siyang dalhin agad sa istasyon ng pulisya. Tama. Hindi natin pwedeng palampasin ang ganitong klaseng delikadong tao. Ako. Guwardiya, takpin niyo silang dalawa at dalhin para sikasuhin. Kuya Adrian, pakawalan niyo siya. Huwag. Ano yan? Pera ko yan. Sa simula pa lang. Huminto kayong lahat. Kuya Adrian, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Sino siya? Siya ang Direktor Santos ng Bangko Komersyal ng Lungsod Ilog. Direktor Santos, bakit po kayo naparito? Alam ko na. Sigurado akong ang delivery guy na ito ay nagnakaw ng 300 piso mula sa bangko, nahuli ng bangko, at ang direktor mismo ang dumating para arestuhin siya. Basura ay basura. Sa tingin ko, peking pagde-deliver lang ang ginagawa mo at ang panunulot ang totoo mong gawain. Hindi ba? Ang 300 pisong yan, ako mismo ang kumita niyan. Matigas pa rin ang ulo kahit malapit na ang katapusan. Direktor Santos, ipapabalik ko na ang mga buto niya. Para sa inyo, kumilos na. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na galawin si Ginoong Garcia. Direktor Santos, ano ang ibig mong sabihin? Ang 300 pisong ito ay orihinal na legal na pag-aari ni Ginoong Garcia. Legal na pag-aari? Imposible. Sino ba siya? Makinig kayong lahat. Si Ginoong Garcia ay nakatala sa aming bangko. May malaking yaman at walang dudang pinakamayamang tao sa lungsod Ilog. Kung sino man ang maglakas loob na manggulo kay Ginoong Garcia muli, huwag niyo akong sisihin, G. Santos, kung magiging bastos ako. Siya? Ako? Pinakamayamang tao sa lungsod Ilog. Isang hamak na tagapaghatid ng pagkain, karapat-dapat bang tawaging pinakamayamang tao sa lungsod Ilog? Imposible. Naging sipsip ko siya ng ganito kahaba. Siya ba ang pinakamayaman? Hindi ko ba malalaman? Director Santos, huwag niyo po akong biruin. May 100,000 piso lang ako sa bank account ko. Paano naman ako magiging pinakamayaman? Magkano? 100,000? Ako, ang kinikilalang pinakamayamang tao sa lungsod Ilog, may 10,000 piso lang sa bahay. Ikaw, isang tagapaghatid ng pagkain, naglakas loob kang sabihing may 100,000 ka. At cash pa? Tama na. Paulit-ulit mong iniinsulto si pinakamayamang Adrian Garcia. Talagang hindi ka makatuwiran. Halika, palabasin niyo siya. Ako ang pinakamayamang tao sa lungsod Ilog. Ang mayamang Santos, naglakas loob kang kalabanin ako, naghahanap ka ng kamatayan. Ano yan? Bitawan niyo ako? Pinakamayamang Adrian Garcia. Dati, ako ay nalinlang ng 2 bastos na yon. Pasensya na po, pasensya na po. Ako ang boss ng restaurant ng Zenith Star sa lungsod Ilog. Isang salita nyo lang, ang buong restaurant ng Zenith Star ay maglilingkod sa inyo. Ang pinakamataas na restaurant sa lungsod Ilog. Makakapasok din ba ang isang tagapaghatid ng pagkain na tulad ko? Ay naku, ano po ba ang sinasabi nyo? Kahit na gusto nyo ang restaurant ng Zenith Star, ibibigay ko pa sa inyo ng buong puso. Ay, wag po. Pinakamayamang Adrian Garcia,
Ako si Gabriel Cruz, ang chairman ng lupon ng industriya ng sasakyan sa Lungsod Ilog. Isang salita nyo lang, ang lahat ng luxury cars ng buong industriya ng sasakyan ay nasa inyo na. Pinakamayamang Adrian Garcia, tingnan nyo, gusto nyo po bang samahan ko kayo mamayang gabi? Teka. Hayaan niyo akong intindihin. May 100,000 piso lang ako sa bank account ko. Kayo, sinasabi niyo na ako ang pinakamayaman? Tama ba? Magkano ang sa inyo? Magkano ang sa iyo? Pinakamayamang Adrian Garcia. Ang aking ari-arian ay 5,000 piso lang, malayo sa inyo. Piso? Sigurado ka bang hindi milyon ang sinasabi mo? Totoong totoo. Pinakamayamang Adrian Garcia. 5,000. Milyon? Hindi ko nga kayang isipin. Ano ba talaga ang nangyayari? Mayroon bang pinakamayaman na kasing hirap ko? Teka, ibig sabihin? Clara, sabihin mo sa akin. Ngayon, sa sentro ng Lungsod Ilog, magkano ang presyo ng bahay? Kuya Adrian, ngayon, 10 piso, makakabili ka na ng isang detached na bilya sa Lungsod Ilog. Kaya pala hindi mo ako niloloko. Mas gusto akong tawagin ng mga tao na bruha. Kawawang munti, hayaang matikman mo ang lasa ng pagiging sobrang yaman. Maranasan mo, ang saya ng pagyapak sa lahat ng nilalang. Sa iyong mundo, ang presyo ng mga bilihin ay bababa ng milyong beses. Ikaw lang ang hindi maaapektuhan. Ako, naalala ko na ang lahat. Ang presyo ng mga bilihin ay bumaba ng milyong beses. Tanging sa akin lang ang hindi nagbago. Ayos ka lang ba, Kuya Adrian? Kaya totoo ang bruha. Kung gayon, ang 100,000 piso ko sa bank account sa mundong ito ay katumbas ng 1 trilyon. Ako talaga ang pinakamayamang tao sa Lungsod Ilog. Mayaman. Adrian, nagkamali ako. Ngayon din, makikipaghiwalay na ako kay Julian Alvarez. Magkabalikan na lang tayo. Okay? Para maging muli ang iyong sipsip na madaling utusan at itaboy? Hindi, Adrian. Basta gusto mo, ako na lang ang magiging sipsip mo. Ganyan ka ngayon? Dahil alam mong ako ang pinakamayaman, hindi ba? Ganito na lang kung sasayaw ka ng mainit na sayaw. Sa harap ng lahat, maaari ko itong pag-isipan. Adrian, ang daming tao rito. Umuwi na lang tayo? 3. 2. Sasayaw ako. Clara, tapos na ang paligsahan ng kagandahan. Tara na. Adrian, ginawa ko na ang sinabi mo. Sumayaw ako sa harap ng lahat. Pwede na ba akong maging sipsip mo? Sinabi lang ni Kuya Adrian na pag-iisipan niya. Hindi naman niya sinabing kailangan mong maging, di ba Kuya Adrian? Tama. Sinabi kong sumayaw ka sa harap ng lahat. At sumayaw ka nga sa harap ng lahat. Talagang mukhang pera ka. Ikaw, nakakasuka ka. Ang babaeng tulad niya, na makitid-isip, gusto pang makasama ang pinakamayamang Adrian Garcia? Nakakatawa. Hindi man lang tumingin sa salamin. Adrian, pinaglaruan mo ako. Kuya Adrian, hindi ko inakala na pagkatapos ng ilang taon, ikaw na pala ang pinakamayamang tao sa Lungsod Ilog. Hindi ko rin inakala. Ano man ang mangyari, dahil sa iyo, ako'y naging unang puwesto sa beauty pageant. Ngunit ano? wala, tara na. Kaso hindi ako nakakuha ng investor. Paano na ang gym ko? Teka, sandali. Bakit? Kuya Adrian, hindi ba mahilig kang mag-ehersisyo? Bukas, pumunta ka sa gym ko? Pwede ba talaga? Siyempre. Kaya, ayos na yan. Sige. Akala ko nagkabag lang. Pero hindi ko inakala na ako pala ang bug. Ay salamat. Salamat misteryosong kuya sa 100 racket na pinadala mo. Misteryosong kuya, ikaw lang ang pinakamamahal kay Camila. Ang pakiramdam ng mayaman. Ang sarap. Kuya Adrian,
Bukas ng 10:00 ng umaga, hindi maghihiwalay ha? Nakuha ko. Hindi na ako makapaghintay na gumawa ng malaking bagay. Boss Reyes, ang 7 araw na palugit na ipinangako sa iyo ay tapos na. Kung hindi ka pa magbabayad ng renta, kailangan na naming kunin ito. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Kuya Adrian, patawad. Wala akong ibang pagpipilian. Clara, dumating na ako? Sige, Kuya Adrian, maglibot ka muna. Papunta na ako. Sige. Hindi ko talaga inakala na ganito kalaki ang gym ni Clara. Kumpleto pa ang mga kagamitan at nasa sentro ng lungsod pa. Talagang mayaman siya. Pagkatapos isuot ni Boss Clara ang gown, talagang nakakabighani, dapat siyang maging number 1. Si Julian Alvarez, ang tae ng bakana, yan. Gusto niyang gamitin ang pera para angkinin si Boss Clara. Buti na lang at kumilos ang delivery guy na may nakatagong pagkatao. Pero bakit yakap-yakap pa rin siya ni Boss Clara? Ano ang relasyon nila? Posible bang ang Boss Clara ninyo ay gusto ang gwapong delivery guy na ito? Siya? Maraming mayayaman at pasaway na lalaki ang humahabol kay Boss Clara. Nakita niyo na ba siyang yumuko sa pera ng kahit sino? Teka pare, sino ka ba? Hello sa inyong lahat. Ako si Adrian Garcia. Pinuntahan ko si Clara. Ano ang tawag mo sa boss namin, Clara? Ang lapit ng tawag mo. Hindi ko narinig na may kapatid na lalaki si Boss. Teka, bakit parang pamilyar ka? Pita, ikaw yung nakatagong mayaman sa paligsahan ng kagandahan. Binalaan kita, huwag mong isipin na dahil may pera ka, ay gawin ang gusto. Mga kapatid, kalma lang, kalma lang. Nagkamali kayo ng pagkakaintindi. Oo. Marco, ano ang ginagawa ninyo? Marco, anong ginagawa ninyo? Marco, anong gusto mong gawin kay Kuya Adrian? Kuya Adrian, nakikialam si Boss Clara. Magsalita. Kundi, sisantihin ko kayong lahat. Sa totoo lang, boss, kami po. Clara, huwag kang magkamali. Si Marco at sila ay gusto lang nila akong maging sparring partner, di ba? Oo. Gusto lang namin tulungan itong kapatid na ipakilala ang mga kagamitan. Talaga? Kailan ba kita niloko? Sige na nga. Kuya Adrian, dadalhin muna kita para mag-stretch. Salamat, bro. Tunay na bro, mabuting lalaki. Itong si Adrian Garcia, maganda ang pagkatao at mayaman pa. Kung handa lang siyang gumastos para tulungan si Boss Clara na malampasan ang pagsubok, ayos na sana. Tama. Hindi ito ang dapat nating isipin. Tara, kumain tayo. Iwanan na natin sa kanila ang gym. Kuya Adrian, itaas ang likod na binti, gamitin ang tiyan, panatilihin ang balanse. Tama. Ganyan nga. Hindi ko na kaya. Pakiramdam ko, ang pag-stretch pa lang ay nauubos na ang lakas ko. Kuya Adrian, hindi pwede yan. Kailangan mo pa ring mag-stretch ng kaunti, kundi masasaktan ka. Pero ako, nga pala, ang init naman dito. Boss Reyes, ang 7 araw na palugit na ibinigay sa iyo ay tapos na. Kung hindi ka magbabayad ng upa, kukunin na namin.
Medyo mainit nga. Kuya Adrian, may dumi ba ako sa katawan? Wala. Wala. Adrian, ikaw na hayop ka. Si Clara ay itinuturing mo bilang kapatid. Kung gayon, Kuya Adrian, ituloy natin. Ngayon, ako ang tutulong sa iyo. Clara, ano ang ginagawa mo? Kuya Adrian, mamaya, isasama kita sa pag-iensayo ng kagamitan, kaya ang iyong mga braso ay kailangan ng maayos na pag-unat. Ma'am, sige. Ang mga kalamnan sa balikat ni Kuya Adrian ay napakatigas. Kuya Adrian, ngayon tutulungan kita na i-relax ang iyong baywang. Mag-relax ka lang ha. Clara! Ano na naman to? Kuya Adrian, ang tigas ng likod mo, ang sarap sa pakiramdam. Huwag kang gumalaw, Kuya Adrian. Nagbibiro lang ako kanina. Tinutulungan lang kita ngayon para itama ang postura mo. Kung hindi, baka masaktan ang baywang mo. Sige. Hindi pwede. Adrian, kahit na maging malikot ulit si Clara, kailangan mo pa ring magpigil. Kuya Adrian, masarap ba? Masarap. Malambot ang likod ko. Nakakainis. Kuya Adrian, anong sinasabi mo? Ako. Ang ibig kong sabihin, malambot na dahil sa pag-stretch. Ngayon, malambot na ang katawan ko, hindi na gaanong matigas. Ganon ba? Kung mag-i-stretch pa tayo, baka may madagdagan pang i-stretch. Sapat na ang pag-stretch. Mag-ehersisyo na tayo. Tama, sapat na ang pag-stretch. Tara na. Sige. Kuya Adrian, unang beses mo palang mag-bench press, huwag masyadong malakas ang intensity. Sundin mo na lang ang intensity ko. Sige. Idedemo ko muna sa'yo, tapos tuturuan kita ng maigi. Ang ganda ng buhay. Wala akong pagsisisi sa buhay na to. Sige, Kuya Adrian. Bakit ka dinudugo ang ilong? Talaga? Siguro. Ang init talaga. Hindi ba ninyo binuksan ang aircon? Siguro sira ang aircon. Paano kung Anong ginagawa mo? hindi ba mainit ang katawan mo? Tutulungan ka ni Clara na hubarin ang iyong damit. Ito. Hindi ito maganda, di ba? Bakit ka nahihiya? Nung bata pa tayo, sabay pa tayong naliligo. Bilisan mo. Hubarin mo. Habang nagbe-bench press, matutulungan pa kitang itama ang iyong postura. Kuya Adrian, nag-eehersisyo ka ba? May abs ka pa pala. Galing yan sa pagde-deliver ng pagkain. Kaya pala ang pinakamayamang Adrian Garcia ay nagde-deliver ng pagkain para mapanatili ang kalusugan. Tigilan mo. Huwag ka nang mang-asar. Simulan na natin. Humiga ka na. Tama. I-relax ang katawan. Panatilihin ang paghinga. Gamitin ang lakas ng braso. Bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Kuya Adrian, sana hindi mo ako sisihin. Clara, anong ginagawa mo? Clara, anong ginagawa mo? Inaayos ko ang posisyon ng paggamit mo ng lakas. Ipagpatuloy mo. 5 ulit pa bago ka matapos. 5? Sa tingin ko, kung gagawin ko pa ang 2, yun na ang limitasyon ko. Kuya Adrian, ang pag-ehersisyo ay sadyang para sa paglampas sa pisikal na limitasyon. Kuya Adrian, basta matapos mo, bibigyan kita ng malaking gantimpala. Kahit ano pa oh. Clara, delikado ang ginagawa mo. Kung gayon, tingnan natin kung kaya mong hawakan ang apoy na ito. Umalis ka, pakiramdam ko, kaya ko na ulit. Clara, pinipilit mo si Kuya na gumawa ng krimen. Hindi pwede, Adrian.
Kailangan mong magpigil. Clara, kahit sira ang aircon ng gym mo, hindi naman siguro. Walang tao dito. Anong gagawin mo, Clara? Kuya Adrian, pwede mo ba akong tulungan? Clara, bumangon ka muna. Pag-usapan natin ng dahan-dahan. Kung ganyan ka, hindi ko na talaga mapipigilan ang sarili ko. Boss Reyes, anong ginagawa mo? Boss Reyes, hindi ko inaasahan. Nagpapanggap kang inosente sa labas. Pero sa loob-loob, may gigulo ka pala. Sino kayo? Kami, narito kami para singilin ang upa ni Boss Reyes. Para lang diyan, kaya mo ako hinahanap? Ang dami ng tao sa gym, biglang bumaba. Ngayon, hindi na namin kayang bayaran kahit ang 5 sentimong upa. Sabi ko, Boss Reyes, binigyan ko na kayo ng 1 linggong palugit. Kung hindi nyo pa rin, mabayaran ang upa, huwag nyo kaming sisihin. Kung itatapon namin ang lahat ng gamit nyo, syempre, Boss Reyes, kung sasama kayo sa aming mga tol para uminom, baka pagbigyan namin kayo ng ilang araw pa. Subukan mong galawin siya. Bitawan mo ako. Sino ang nagsabing hindi niya kayang bayaran ang upa? Tangina. Ikaw nagigulo? Naglakas loob kang magpakita ng ngipin sa akin? Sinasabi ko sa'yo, ang nagpapakain sa'yo ngayon ay isang pulubi na. Paano siya makakabayad ng upa? Umayos ka at lumayas ka. Kung hindi, isasama kita sa gulo. Anong gigolo? Kapatid niya ako. Hindi ba't pagbabayad lang ng upa? Para sa kuya, wala lang yan. Idilat mo ang mapangmata mong mata at tingnan mong mabuti. Ito ang masiglang bahagi ng sentro ng lungsod. Ang taunang upa ay hindi bababa sa 5 sentimo. Madali mong sabihin, kaya bayaran mo. Masyado ba tayong maaga? Nakaistorbo ba tayo kay Boss Clara sa kanilang moment? Oo nga, bakit hindi ko naisip yan? Tara, kumain ulit tayo. Lintik, masama to. Nambubuli na naman si Boss Clara. Akin na ang kontrata. Kuya Adrian, 5 sentimo yan. Hindi madali ang kumita ng pera para sa'yo. Hayaan na lang natin. Clara? Para sa akin, hindi mahirap kumita ng pera. Ganito na lang, magtiwala ka at ipaubaya sa akin. Nagpapanggap. Kahit kapatid ka niya. Ano ngayon? Sa tingin ko, isa ka lang mahirap na walang kwenta. Kung wala kang pera, lumayas ka. Naghihintay akong uminom. 5 sentimo katumbas ng dating 500,000. Dati, hindi ko yan kayang bayaran. Pero iba na ngayon ang panahon. Basta, walang pwedeng mang-api kay Clara. Nailipat na. Sa susunod na 100 taon, walang papasok dito. Magbabayad ng 1 taon na upa, tapos sasabihin sa akin na huwag 5 piso sa 100 taon? Kuya Adrian, Diretso kong binayaran sila ng 100 taon na upa. Kung hindi kayo mag-ehersisyo, umalis na kayo. Hindi pwede. Sa ganitong paraan, hindi ko matatapos ang utos ng boss. Ayoko nang umupa sa bahay na to. Maliban kung ang Boss Clara ninyo ay sasama sa amin ng 1 gabi. Naibigay na sa iyo ang pera? Gusto mo pa ring umatras? Ano ngayon kung umatras ako? Akin ang bahay na to, ako ang masusunod. Sige, dalhin mo rito si Boss Clara. Subukan ninyong galawin sila. Mga tol, huli na kami. Ayos lang ba kayo? Ayos lang? Ramos na walang hiya. Naglakas loob kang magkaroon ng masamang pakay kay Boss Clara. Gusto mo bang manatili sa ospital ng ilang buwan? May lakas kayo ng loob. Clara Reyes. Sa loob ng ilang araw, gugulong ka pa rin para magmakaawa sa akin. Alis. Umalis. Clara, hindi ka naman natakot, di ba? Kuya Adrian, pasensya na ginamit kita. Gaga, masaya pa nga ako na nasa tabi mo ako para protektahan ka, tulad nung bata pa tayo. Basta ligtas si Clara, ayos na. Kuya Adrian, Wala na yan, wala na yan. Ang mga babae, talagang sa harap ng minamahal nila, nagpapakita ng kahinaan, tunay na pag-ibig. Buti na lang dumating kayo sa tamang oras ngayon. Kung hindi, kami ang malalagot. Pare, anong sinasabi mo? Kung may dayuhan na mang-aapi sa aming Boss Clara, kailangan nilang tanungin kung papayag kami. Ganito na lang, simula ngayon, bibigyan ko kayo ng taunang sahod na 10 sentimo.
Ang gym na ito ay ipinagkakatiwala ko sa inyo. 10 sentimo. Bitin? Hindi. Simula ngayon, kayo na ang aming boss. Boss. Tinatawag niyo siyang boss. Eh, ano naman ako? Kung si Boss Clara, natural, siya ang ginang boss. Anong kalokohan yan? Kung nakokonsensya ka pa rin, bakit hindi ka na lang? Maging personal coach ko? Ayos na yan, di ba? Kuya Adrian, talagang ang mabait ka pa rin sa akin tulad ng dati. Anong ginagawa mo? Hindi ba pinapagawa mo akong personal coach? Siyempre, kailangan kitang turuan ng personal. O kaya, gusto mo bang maging ginang boss ako? Hindi, Adrian. Hindi ka mapagsamantala. Hindi dapat ganon. Kuya Adrian, hindi mo na ba ako gusto? Siguro nga, ginagamit ko pa si Kuya Adrian. Isa akong pasaway. Patawad. Hindi ganoon, Clara. Ayokong dahil sa pagkakautang ng loob, ganyan ka sa akin. Gusto kitang seryosong ligawan. Naiintindihan mo ba? Tsaka, ang Clara natin, ang cute-cute, paano ko siya hindi magugustuhan? Nakakainis. Kuya Adrian, hihintayin kita. Ay, sige, mag-ehersisyo na ulit tayo. Tuturuan pa kita ng ilang galaw. Ang tatlong kapatid na yan. Grabe talaga, hinawakan ko lang naman ang kamay ni Clara at nagpakita sa kanila. Talagang pinapahirapan nila ako sa pag-iensayo. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating sa ating ang number 1, misteryosong kuya, sa aking live stream. Misteryosong kuya, ang sayaw ni Camila kanina, kumusta? Karapat-dapat ba sa isang malaking racket mo? Talagang baliw sa pera. Totoo nga, ang mga influencer na yan, wala namang totoong nararamdaman. Walang hanggan lang. Ay, misteryosong kuya, bakit umalis? Siguro dahil humingi ako ng regalo, masyadong halata. Hindi pwede. Isa siyang personahe. Kung mapapanatili ko siya, walang problema na ako. Mga mahal, ngayon may gagawin pa si Camila, kaya mag-end na ako ng stream. Bye. Hello? May kailangan ka? Misteryosong kuya, bakit ka umalis agad? Sa live stream? Gusto pa sana ni Camila na sayawan ka ng mag-isa. Sa susunod na lang. Pagod na ako ngayon. Kung wala ka nang sasabihin, ibababa ko na. Sandali lang. Misteryosong kuya, nakita ni Camila na magkalungsod kayo, kaya gusto kanyang imbitahan sa Zenith Star para kumain. Pwede ba? Nag-iimbita ka ng hapunan. Dahil ba sa takot kang hindi na ako magbibigay ng regalo? Dahil gusto mong para sa malaki? Tingnan natin kung paano kita gagantihan ka. Sige, pero may kondisyon ako. Sabihin mo. Habang kumakain, isuot mo lang ang jacket mo at wala nang iba sa loob. Ito. Kung ayaw mo, wag na lang. Misteryosong kuya, dahil yan ang gusto mo. Natural na susundin niya ni Camila. Kaya hindi maghihiwalay tayo, ha? Hindi maghihiwalay. Binatang Alvarez, may lumitaw na lalaki. Binayaran ang upa ni Clara Reyes. Walang silbi ang inyong alipin. Hindi ko siya naibalik sa inyo. Ganito kahaba na hindi mo pa rin maasikaso. Ang isang fitness coach. Walang silbi. Buti na lang, maaga akong nagplano. Ang tatay ni Clara Reyes, lubog sa utang sugal. Pumunta ka at ipagbili.
ang anak niya. Opo, Binatang Alvarez. Binatang Alvarez, mayroon ka na ngang iba. Bakit iniisip mo pa rin si Clara Reyes? Hindi ba magtatayo tayo ng kumpanya ng media? Huwag kang mag-alala, lahat sila ay artista lang. Ikaw ang magiging boss nila. Ayos na yan. Nga pala, Binatang Alvarez, narinig ko na ang komunidad ng mga influencer sa Lungsod Ilog ay magho-host ng isang pagtitipon. Maaari kang pumunta at tingnan. Ikaw nga, munting piliit ako. Director Garcia? Sabihin niyo lang po at isasara ko ang negosyo ng isang araw para sa inyong piging. Hindi na kailangan. Kailangan mo ring kumita. Ang bisita ko ay darating sandali lang. Kaya hindi na kita aabalahin. Kung may kailangan po kayo, ipatawag niyo lang po ako sa servidor. Tingnan mo ang eleganteng disenyo nito. Siguradong malaking halaga. Buti na lang may pera ako. Kung hindi, habang buhay akong hindi makakapasok dito. Ginang, maaari ninyong hubarin ang inyong jacket at ibigay sa akin. Hindi na. Ako kasi, mahina ako sa lamig, kaya isusuot ko na lang ito. Sige, tawagin niyo lang po ako kung may kailangan kayo. Bakit may kakaibang kilig? Misteryosong kuya, nandito na si Camila Mercado. Misteryosong kuya, ang sama mo talaga. Kanina, halos mabunyag na si Camila Mercado. Pucha, anong nangyayari sa haplos na ito? Ginawa ba talaga niya ang sinabi ko? Bakit ikaw? Hindi ba ito ang sikat na influencer ng Lungsod Ilog? Bakit? Kumakain ka rin dito? Ito ang nag-iisang eksklusibong restaurant sa Lungsod Ilog na tumatanggap lang ng mga elite na may halagang higit sa 50 sentimo. Ikaw na isang tagapaghatid ng pagkain. Karapat-dapat ka bang kumain dito? Restaurant lang naman ito ah. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Alam ko na. Ikaw, siguradong nandito ka para mag-deliver ng pagkain sa mga mataas na opisyal at kilalang personalidad dito, di ba? Di ba? Ang order na ito ay sapat na para sa iyo sa halos kalahating taon. Sinasabi ko sa iyo, pagkatapos mong mag-deliver, umalis ka na. Ito, ang pwesto na ni misteryosong kuya na inireserba. Paano kung sabihin ko na ako ang nagpareserba nito? Ikaw lang? Ang misteryosong kuya ko ay kayang-kayang mag-swipe ng ilang daang racket na misteryosong tao. Sinasabi ko sa'yo, sandali lang, kung ang misteryosong kuya ko ay dumating, may kalalagyan ka, umalis ka na. Agad. Maniwala ka man o hindi? Kung paalisin mo ako ngayon, imbitahin mo rin ako pabalik. Kalokohan. Kung imbitahin pa kitang bumalik, yuyuko ako sa live para sa'yo. Hindi na kailangan yan. Sa tingin ko, maganda ang jacket mo. Kung imbitahin mo ako mamaya, hubarin mo yan at ibigay sa akin. Ano sa tingin mo? Hubarin ang jacket? Alam ba niya na vacuum sa loob? Ano? Takot ka? Hindi ako nadulas. Itong tagapaghatid ng pagkain, nagustuhan lang niya. Ang jacket na to, anong kinatatakutan? Puro salita. Kapag dumating ang misteryosong kuya ko, ipapastreaking kita ng live. Sige. Pwede ka nang lumayas ngayon, di ba? Sige. Hampas lupa. Nagde-deliver lang ng pagkain. Iniisip na niya na siya ay may halaga. Misteryosong kuya, nandito na sila sa Zenith Star ng kalahating araw. Bakit hindi ka pa dumarating? Hampas lupa. May order ang delivery mo. Tingnan mo na agad. Nandito na sila sa Zenith Star ng kalahating araw. Paano ka? Nandito na ako sa Zenith Star ng kalahating araw. Bakit hindi ka pa dumarating? Paano ka nandito? Ngayon naniniwala ka na ako ay... Ikaw basura. Napakadumi mo.
Ikaw naman, bakit ka biglang nagmumura? Hindi ba't ni-record mo lang ang boses ko? Gusto mong ibenta para sa pera o pakinggan para sa sarili mo? Ako? Nagre-record? Ano pa? Hindi ka ba yung klase ng manyak na dito pa sa harap ko gumagawa ng ganitong karumal-dumal na gawain? Sinasabi ko sa'yo, burahin mo yan agad. Kung hindi, sandali lang, tatawag ako agad ng pulis, papahuli kita sa pulis, at idedemanda ka ng harassment. Sige, buburahin ko, pero huwag kang magsisi, ha? Misteryosong kuya, bakit hindi mo ako pinapansin? Ginawa ko na lahat ng sinabi mo. Kanina lang, minamaliit mo ako. Pero sa sugar daddy mo, nagpapaapi ka? Talagang mukhang pera ka. Tagapaghatid ng pagkain, pwede mo bang patayin yan? Napakamaingay kasi. Tinawag mo akong manyak? Tingnan natin kung paano kita gagantihan. Pasensya na. Pasensya na po. Hampas lupa ka. Baliw ka ba? Dali! Dali! Punasan ko na! Huwag mo akong hawakan. Malas. Umalis ka. Kadiri, pangit umasta. Kung sinira mo ang magandang pagkakataon ko kay Misteryosong kuya, hindi pa tayo tapos. Paano mo patutunayan? Maliban kung makita ko. Sandali lang. Ang lakas ng hatak ng pera. Gusto ko yan. Darating na ako. Lagot ka. Hintayin mo lang ang misteryosong kuya ko. Siguradong may kalalagyan ka. Ako ang misteryosong kuya mo. Weh, ikaw? Misteryosong kuya? Pinapahiya mo lang ang sarili mo, di ba? Sige. Siguradong matutuloy ang gusto mo. Hintayin mo lang. Servidor, order. Hindi ba may kausap ka? Pakialam mo, pangit umasta. Hindi ko pwedeng hayaan ang misteryosong kuya ko na isipin na marami akong kinakain. Sige, magmura ka lang. Iiyak ka rin mamaya. Ito, at ito pa. Bigyan mo ako ng 10 gramo ng caviar. Iyan lang. Sige po, sandali lang po. Teka, bigyan mo ako ng katulad. Nang sa kanya, isang order. Isang order na katulad ng sa akin? Tagapaghatid ng pagkain. Alam mo ba kung magkano ang mga in-order ko? Hindi bababa sa 5,000? Kaya mo bang bayaran? Siyempre, alam ko. Sige. Sir, sandali lang po. Ang restaurant na ito, walang paningin. Nagsiserve pa sa isang mahirap na tulad mo. Mas mabuti pang isipin mo muna kung paano ka makakaalis sa akin. Huwag mong kalimutan ang pustahan natin. Ako, Camila Mercado. Kahit pa maghanap ako ng pulubi sa labas, hindi pa rin kita pipiliin. Ay, wag naman. Kung maghanap ka ng pulubi, masasaktan ako. Ikaw. Hintayin mo lang dumating ang misteryosong kuya ko. Sisiguraduhin kong pupunitin niya ang bibig mo. Kumpleto na po ang inyong mga pagkain, sir. Teka, ang konting caviar na yan? Sino ang makakakain yan? Sir, hindi po mura ang caviar na ito, kaya po ibinebenta namin ito kada gramo. Anong kada gramo? Kung makita yan ng iba, iisipin nilang hindi ko kaya. Bigyan mo ako ng isang plato, tig-isang plato bawat isa. Sir, ito po. Hoy, tagapaghatid ng pagkain. Almas caviar yan. 1 onsa niyan, 1,000 na. Ang platong yan, 10 sentimo na. Katumbas na yan ng 1 unit ng bahay sa panlabas na singsing. Tama. Hampas lupa. Akala mo ba kumakain ka lang ng repolyo? Tig-isang plato pa rito. Sa tingin ko, nandito ka lang para manggulo ngayon. Kung hindi nyo kaya, hindi ibig sabihin na hindi ko rin kaya. Narinig nyo?
Tig isang plato bawat isa. Ako ang nagsabi. Sa tingin ko, nababaliw ka na. Kaya pala naglakas loob kang pumunta. Sa eksklusibong restaurant na ito. Serbidor, sa tingin ko, dapat mong tawagin agad ang guwardiya para palayasin. Ang taong ito, Anong nangyayari? Direktor Ramos. Ang taong ito ay isang hamak na tagapaghatid ng pagkain. Ni isang patak ng tubig sa restaurant, hindi niya kayang bilhin. Malinaw na nandito lang siya para manggulo. Dali, ipahuli mo na siya. Direktor Ramos, sinabi po ng bisitang ito na gusto niyang bigyan ng bawat isa rito ng tig isang plato ng almas caviar. Direktor Ramos, wala naman sigurong patakaran ng restaurant nyo na hindi ko pwedeng bigyan ang bawat isa ng caviar, di ba? Nababaliw ka na ba? Alam mo ba na ang almas caviar, isang plato pa lang, 10 sentimo na? Ang buong restaurant, kung pagsasamahin, aabot ng 2 piso. Alam mo ba kung ano ang 2 piso? Maraming kumpanya sa stock market ang hindi aabot sa 2 piso ang halaga. Nandito na si Direktor Ramos. Nagmamalaki ka pa rin dito. Patay ka na. Ganoon ba, Direktor Ramos? Direktor Ramos, ang taong ito ay nang iinsulto sa inyong restaurant ng Zenith Star. Siya ay nagpapahiya sa iyo. Hindi mo pa ba tatawagin ang mga tao para baliin ang kanyang mga binti at itapon siya palabas? Manahimik ka. Ginoong Garcia, dahil gusto mong bigyan ng bawat isa ng isang plato, ako muna ang magpapasalamat sa iyo. Ako ay handang maglingkod at personal na bubuksan ang almas caviar. Direktor Ramos, ang sinasabi ng isang tagapaghatid ng pagkain, pinaniniwalaan mo rin? Tumahimik ka. Ikaw na isang influencer lang. Kung mangahas kang questionin ako, sige lang. Pero nangahas ka pang magpakita ng kawalang galang kay Ginoong Garcia? Maniniwala ka ba o hindi? Kaya na gagawin kong hindi ka makapanatili sa lungsod ilog. Direktor Ramos, gagawin mo ba ito para sa isang tagapaghatid ng pagkain? Para saktan ako? Alam mo ba na ang aking misteryosong kuya ay isang misteryosong bilyonaryo? Maniniwala ka ba o hindi? Sa isang salita ko lang, ipapa-blacklist ko siya sa iyo. Ginoong Garcia. Aus? Kung gayon, tumawag ka na ngayon. At tingnan kung sino ang mas malakas, ang misteryosong kuya mo o si Direktor Ramos. Tagapaghatid ng pagkain, huwag kang masyadong magyabang. Tatawag ako ngayon. Sinasabi ko sa iyo, pagdating ng misteryosong kuya ko, pagbabayaran natin ang lahat ng utang. Tagapaghatid ng pagkain, sagutin mo na ang tawag sa paghahatid mo ng pagkain. Huwag kang magkunwari dito. Sa tingin mo pa rin ba ngayon na ako ay nagkukunwari? Ito. Hindi ito posible. Ikaw? Imposible. Paano ka naging misteryosong kuya? Ginoong Garcia, anong nangyayari? Wala lang. Siya ay bisita ko lang. Hindi lang niya ako nakikilala. Influencer lang. Di mo sakop? Sige na. Umalis ka na. Sinabi ko na, iimbitahin mo ako. Misteryosong kuya. Walang alam, walang sala. Hindi mo naman siguro sisisihin si Camila, di ba? Hindi ka naman ganyan kanina. Mas gusto ko pa rin ang iyong walang takot na hitsura. Ang kulit mo, misteryosong kuya. Pinagsuot mo lang si Camila ng jacket. Okay na sana. Pero nagpanggap ka pang delivery guy para apihin siya. Talaga akong delivery guy. Kaya pala, gusto ni misteryosong kuya mag-roleplay. Kung gayon, delivery guy, si Camila ay panalo-talo. Gusto mo bang dito na lang tapusin ang ating pustahan? Ano sa tingin mo? Delivery guy, si Camila ay panalo-talo. Pero, kung gusto mong kunin ang damit, kailangan mong personal na pumunta. Akin na yan. Clara?
Anong nangyari? Kuya Adrian, bilisan mo, iligtas mo ako. Pasok ka? Umupo ka muna at magpahinga. Clara, huwag ka nang malungkot. Kahit natatay mo siya. Pero, mula nang ginamit ka niya, bilang pambayad at binayaran kita para matubos, putol na ang relasyon ninyong mag-ama. Hindi ko lang inakala na ganoon siya kalupit, na ipagbili ang anak para sa sariling kapakanan. Kuya Adrian, yang 5 piso, siguradong babayaran ko sa'yo. Anong babayaran? Dahil binayaran ko na, mula ngayon, kapatid na kita. Ayoko ngang maging kapatid mo. Kung hindi kapatid, ano? Maging pinagkasunduan ko? O kaya'y personal na katulong? Yung nagpapainit ng kama? Kuya Adrian, nakakainis ka. Pero, hindi naman imposible. Anong binubulong-bulong mo? Wala. Kuya Adrian, hindi ba ikaw ang pinakamayaman? Bakit ka nakatira rito? Paano kung sabihin kong dati ay pulubi lang ako? Maniniwala ka ba? Sino ba ang hindi nagsimula sa walang-wala? Basta ikaw si Kuya Adrian, ayos na. Ang ganda talaga ng katawan ni Clara. Teka, hindi. Adrian, isa kang Ginoo. Hindi ka dapat ganyan, masama. Kuya Adrian, Clara, hindi ko sinasadyang tingnan ka. Nagkataon lang na ako ay dumadaan. ayos lang. Kuya Adrian, kung paano mo ako gustong tingnan, ayos lang sa akin. Mukhang kailangan na nating lumipat ng bahay. Ang bahay na ito ay ayos lang para sa isang tao, pero masikip na para sa dalawa. May oras ka ba sa mga araw na ito? Samahan mo akong tumingin ng bahay. Kailangan ko pa palang pumunta sa gym. Mukhang mag-isa akong pupunta. Ang gabi na, nag-yoga ka pa rin? Ang yoga ay paglinang ng diwa. Nakakapag-relax din ito ng katawan. Kuya Adrian, gusto mo bang subukan din? Ako? Kahit simpleng pagunat lang, nahihirapan na ako. Ang yoga ay napakalambot, lalo na ako hindi ko kaya. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Halika na, tuturuan kita. Kung gayon, dahan-dahan ka lang. Ang mga buto ko ay hindi makatiis ng matinding pagmamaltrato. Halika, humiga ka. Ang misteryosong kuya talaga. Bakit umalis sa hotel? At hindi na ako kinontak? Halos nawala na ang aking pagnanasa. Adrian Garcia, binigla mo ako. Pero, hindi ko alintana ang nagpapalala. Aray, aray, aray! Hindi pwede, Kuya Adrian. Magtiis ka pa ng kaunti. Clara, awa na. Tigilan mo na ako. Kuya Adrian, magtiis ka pa ng huling 10 segundo. 10, 9, 8. Hindi ko akalain na ang yoga ay ganito kahirap. Clara, ang galing mo pala. Si Kuya Adrian kasi, ang katawan ay masyadong matigas. Bumangon ka na nga. Kung pilit, di maganda. Lalo na ang buto. Kuya Adrian, palagi mo akong tinutulungan. Walang maisukli. Bakit mo naman biglang sinabi yan? Kung gayon, kunin mo na ako. Kunin mo na ako.
Ano yon? Misteryosong kuya. Bukas, may influencer gathering ako. Gusto kitang imbitahan na sumama. Wala akong oras. Sige na. Sabi ng mga kaibigan ko, gusto nilang makita ang tunay mong anyo. Kailangan mo akong tulungan. Kahit anong kondisyon mo, ha? Sige na nga. Gagawin ko lang to para hindi ka mapahiya sa kanila. Ipadala mo sa akin ang oras at lugar. Alam ko na, ang misteryosong kuya. Ang pinakamabait. Hindi tayo maghihiwalay. Adrian, huwag mo akong biguin, ha? Binatang Alvarez, si Camila ang numero 1 diyosa sa komunidad ng mga influencer. Kung makuha mo siya, ang kumpanya ng media mo ay makakakuha ng kayamanan. Sige. Kung mapapasok mo siya, bibigyan kita ng isang taong halaga ng resources. Salamat, Binatang Alvarez. Halika. Uminom. Mga kaibigan, tingnan ninyo kung sino ang dala ko. Adrian Garcia. Binatang Alvarez, binibinitian. Magkakilala ba kayo? Paano hindi? Hindi ba't siya ang sip-sip ng babae ko? Adrian Garcia, isang tagapaghatid ng pagkain. Bakit ka nandito? Sa party namin imbes na nagde-deliver? Yun lang, pakibantayan ang iyong pananalita. Si Kuya Adrian ay kasama ko sa party. Sino ba kayo? Bakit niyo siya? Nilalait agad? Ito pala ang Camila Mercado. Na sinasabi mo. Maganda nga, pero medyo tanga. Pinayagan niyang samahan siya ng isang hamak na lalaki. Halika't umupo. Sino ka ba para basta salita? Siya si Julian Alvarez. Binatang Alvarez, milyonaryo siya. Mag-ingat ka, isang salita mo lang. Pwede kanyang i-blacklist. Pwede ka na bang lumapit at umupo? Bilisan mo! Si Binatang Alvarez ay nagpaplanong magtayo ng kumpanya ng media at balak kang kunin sa mataas na presyo. Malaking pagkakataon ito. Anong gagawin ko? Hindi ko pwedeng galitin ang alinman sa kanila. Bilisan mo! Binatang Alvarez, may kasama pa akong bisita. Gusto mo magpalitan muna tayo ng contact details? Ate, ginagawa mong bisita ang tagapaghatid ng pagkain na yan? May problema ba sa utak mo? Adrian Garcia, anong pang-akit ang ibinigay mo sa babaeng ito? Para buong puso siyang sumunod sa iyo? Dahil hindi siya tulad mo. Hindi siya bulag. Ikaw, Camila Mercado, ito ba ang iyong pinili? Camila Mercado? Nababaliw ka na ba? Ginagalit mo si Binatang Alvarez para sa isang tagapaghatid ng pagkain? Isipin mo ang iyong kinabukasan. Sulit ba ang galitin si Binatang Alvarez para sa isang tagapaghatid ng pagkain? Hindi siya tagapaghatid ng pagkain. Siya ang number 1 ko. Ang number 1? Siya yung misteryosong kuya na nagpadala sa'yo ng 100 super rocket. tawang-tawa. 100 super rocket, 10 sentimo lang yan. Paano makakakuha ng ganoon karami ang isang tagapaghatid ng pagkain? Talaga bang iniisip niyang siya ang pinakamayamang tao sa lungsod Ilog? Sa tingin ko, umutang ka sa online loan para magbigay ng tip. Camila Mercado, pinapayuhan kitang mag-ingat sa hampas lupa na yan, baka hindi niya mabayaran ang online loan at ikaw ang balikan. Hindi na kailangang mag-alala si Binatang Alvarez. 10 sentimo lang yan, hindi na kailangang mangutang. Magkunwari ka pa. Ate, pinapayuhan kitang suriin muna ang sitwasyon. Camila Mercado, para sa hampas lupa na yan, tapusin ang career mo bilang influencer. Tama ba? Ako. Pantay-pantay. Binatang Alvarez. Sa isang salita mo lang, hindi mo kayang diktahan ang buhay ng iba. Hampas lupa? Akala mo ba sa isang salita mo lang, papipigilan mo ako? Ang utang ni Clara Reyes, hindi pa natin nasa settle. Kung gayon, baka wala ka ng pagkakataon. Camila Mercado, saan mo nakuha ang aktor na yan? Si Binatang Alvarez ay may 10,000 halaga. Ang pagpatay sa kanya ay parang pagpatay lang ng langgam. Nagmamayabang pa rin siya? Kung gayon, kung makakakuha ako ng 20,000, pwede ko bang kunin ang buhay ni Binatang Alvarez? Ikaw na tagapaghatid ng pagkain, makakakuha ng 20,000? Akala mo ba parang kupon sa pagkain na makikita kahit saan? Dahil hindi naniniwala si Binatang Alvarez, magpustahan tayo. Kung makakakuha ako ng 20,000, ikaw, inumin mo ang hard liquor na yan. Kung hindi ka makakakuha ng 20,000,
Lumuhod ka sa lupa at yumuko ka sa akin ng 3 beses. Sige, Ginoong Garcia, Direktor ng bangko, tulungan mo akong kumuha ng 20,000. Bakit pa, Adrian Garcia? 3 taon kang naging sip-sip ko. Hindi ko ba alam kung ano ang kaya mo? Hindi masiguro. Ako niloloko ng peke, di ba? Puro salita. Nagpapanggap sa harap ko. Mamaya, malilito siya sa akin. Pasensya na, Kuya Adrian. Ako ang dahilan ng problema mo. Umalis ka na muna. Ako na ang kakausap kay Binatang Alvarez. Ikaw, ipinakiusap mo siya? Ano ka ba? Isang streamer lang? Kung hindi siya makapaglabas ng 20,000, pagsisisihan niya ang araw na ipinanganak siya. Direktor ng bangko, bakit ka narito? Ginoong Garcia, ang 20,000 cash na kailangan mo ay handa na. Buksan mo at ipakita sa kanya. Imposible. Siya, isang tagapaghatid ng pagkain. Paano siya magkakaroon ng 20,000? At cash pa? Peke yan. Ginang, inu-question mo ba ang aming bangko? Hindi po. Panalo-talo, Binatang Alvarez. Sige na. Ako? Susuko sa isang tagapaghatid ng pagkain? Na tulad mo, pangarap lang. Tara na. Dati ka ring pinakamayaman, wala ka man lang bang kredibilidad? Kaya, inumin mo yan o hayaan mong ipainom nila sa'yo. Sige, ang Garcia. May araw ka rin. Binatang Alvarez. Tara na. Kung wala nang iba, aalis na kami. Ginoong Garcia. Tara na. Kuya Adrian, nagkamali ako kanina sa'yo. Umupo ka na. Maglaro na tayo. Uminom na tayo? Kuya Adrian, lasing ka na. Magpahinga ka na ng maayos. Uuwi na muna ako. Kuya Adrian, nakakainis ka. Ano bang ginagawa mo? Hindi pa na ibabalik ang damit. Anong uuwi? Ginoong Garcia, ang 10 mansyon na binili ninyo ay handa na at pwede nang tirhan anumang oras. Magaling. Kuya Adrian, ang dami mo nang nabili. Hindi mo ba pwedeng bigyan si Camila ng isa? Sa'yo na si Camila. Depende yan sa performance mo. Nakakainis ka. Si Camila ay hindi bibiguin si Kuya. Tara, dadaling kita sa shopping spree bilang pabuya sa'yo. Ang bait mo, Kuya Adrian. Binatang Ramos, ito ang bilya na pinaghirapan ng anak ko. Karapat-dapat ba ito sa iyo, Binatang Ramos? Okay lang, pero mas mahina ito kaysa sa akin. Kuya Adrian, kukunin ko lang ang bag ko, tapos titingin tayo ng kotse. Ma, pa, bakit kayo nandito? Siyempre, para sa kasal mo. Siya si Binatang Ramos? Siya ang blind date na nahanap ng tatay para sa'yo. Hindi masama? Talagang maganda. Ang anak na ipapanganak, tiyak na maganda. Ma, pa, ano ba tong ginagawa nyo? May gusto na akong iba, hindi nyo na kailangang mag-alala. Anong kalokohan yan? Para sa ikabubuti mo rin to. Si Binatang Ramos, anak siya ng real estate magnate sa lungsod Ilog, dapat mo itong samantalahin. Ma, hindi rin naman kapos sa pera si Adrian Garcia. Bakit ang tigas ng ulo mo? Mas mayaman si Binatang Ramos kaysa kay Adrian Garcia. Sinabi niya pa nga, ang bilya na ito, hindi kasing laki ng sa kanya. Hindi ko kayang pantayan ang pinakamayamang tao sa lungsod Ilog, pero ang isang yaman-yaman na tulad mo,
Hindi mo kayang ihambing sa akin. Kung mas mayaman talaga si Binatang Ramos kaysa kay Adrian Garcia, kung gayon, kailangan kong pag-isipan ng mabuti kung paano pipiliin. Kuya Adrian, naalala ko bigla, may gagawin pa ako sa livestream ko mamaya. Baka sa ibang araw na lang tayo magkita. Sigurado ka ba na hindi ka naghahanap ng lugar para sa Binatang Ramos na yan? Para magparamdam at malalimang usap? Siyempre hindi, Kuya Adrian. Ako, gusto ko lang maging maayos ang livestream ko. Oo. Adrian, ayaw mo rin namang magka-problema. Ang livestream ni Camila, di ba? Camila, binabalaan kita. Lahat ng meron ka ngayon, galing sa akin. Mangiwan sa ere. May kalalagyan ka. Uyoy, gumastos lang ng kaunting pera, nagmamaktol na? Teski, amoy bagong yaman? Makitid isip ka talaga. Tama. Hindi siya pwedeng ikumpara kay Binatang Ramos. Camila, narinig ni Binatang Ramos na bibili ka ng kotse, kaya agad siyang nagmaneho ng luxury car dito. Tingnan mo. Uy, Binatang Ramos. Ang kotseng yan, mahalaga siguro, di ba? Ay nako, hindi naman kalakihan. 5 piso lang? Mas maliit pa sa sukli ng bahay ko. Narinig mo ba? Bayad agad niya yan. Diyos ko, ito ay limited edition na luxury car. Si Binatang Ramos lang ang makakabili nito ng bayad agad. Hindi ito magagawa ng hindi tunay na mayaman. Camila, gusto kita. May interes ka bang mag-drive kasama ko? Ang kotseng ito ay sayo na. Binatang Ramos, paano naman yan? May bisita pa ako rito. Bata, ang luxury car na ganito, hindi mo pa nakikita, di ba? Maganda ang mood ko, kaya isasama kita para magbitbit ng bag ni Camila. Anong klaseng basura yan? May karapatan bang iparada sa harap ng bahay ko? Ikaw! Ikaw! Ang tibay naman. Hindi ko alam kung kakayanin ng bato. Adrian Garcia, anong gagawin mo? Anong gagawin? Isang sirang kotse ang nakaparada sa harap ng bahay ko. Walang naglipat. Kaya natural lang na basagin ko. Hoy, bagong yaman! Sinasabi ko sa'yo, kung mga haskang basagin yan, kahit itong mga sirang bahay na to, hindi sapat para mabayaran. Isang sirang kotse lang yan. Ang basagin ko yan ay karangalan na nito. Ang kotse ko? Ang kotse kong ito ay nagkakahalaga ng 5 piso. Nagkakamali ka ng pinagmamayabangan, bilisan mo at magbayad. Isang sirang kotse? Siyempre, babayaran ko. Sakto, bibili rin ako ng kotse. Hello? Pinakamayamang Adrian Garcia, mayroon po ba kayong ipinapagawa sa pagtawag? Ang lahat ng top luxury na kotse ng inyong industriya ng sasakyan, dalhin nyo rito. Kukunin ko lahat. Sige, pinakamayamang Adrian Garcia, sandali lang po, paparating na kami. Kung gayon, maghintay tayo. Maghintay ng bullshit. Ikaw na bagong yaman, sa tingin mo ba dahil lang may pera ka na, magagawa mo na ang gusto mo? Dahil lang sa binasag ko ang isang sirang kotse, ganyan ka nakataranta. Mukhang si Binatang Ramos ay puno ng hangin. Sa tingin ko, ang utak mo ang puno ng tubig. Kung hindi ka makakabayad ngayon, tiyak na makukulong ka ng mahabang panahon. Tingnan mo. Kuya Adrian, ikaw ang bumili ng lahat ng ito. Sino pa ba? Bullshit. Ang mga ito ay limitadong edisyon na luxury cars. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 piso. Ang lahat ng ito ay halos 100 piso na. Kahit ang pamilya Ramos namin ay hindi kayang maglabas ng ganoong karaming cash flow ng sabay-sabay. Ikaw na isang amoy bagong yaman, paano mo mabibili ang mga ito? Kung hindi kayang bilhin ng pamilya Ramos ninyo, hindi ibig sabihin na hindi ko rin kaya. Director Cruz ng industriya ng sasakyan sa Lungsod Ilog? Director Cruz, bakit po kayo mismo ang pumunta rito? Pinakamayamang Adrian Garcia,
Ang luxury cars na gusto ninyo ay narito na. Kayo po ba ay nasisiyahan? Okay lang, ito lang. Sapat na ba? 100 piso na cash. Ito ang alamat na super nota. At marami pa. Ito ay isang super yaman. Tapos na? Tapos na? Sapat na. Sapat na. Sapat na. Si pinakamayamang Adrian Garcia ay may tinatago. Isang malaking transaksyon agad ang ginawa. Isang karangalan para kay G. Cruz. Kung gayon, masaya't maayos ang ating pagtutulungan. Masaya't maayos. Masaya't maayos. Ano ang tawag sa iyo ni Director Cruz kanina? Pinakamayamang Adrian Garcia? Ikaw. Ikaw ang pinakamayaman? Oo naman. Kung hindi, paano magkakaroon si pinakamayamang Adrian Garcia ng ganoong karaming alamat na supernota? Babagsakan kita ng isa. Babayaran kita ng isa. Sapat na ba? Sapat na, sapat na, sapat na. Pinakamayamang Adrian Garcia, sapat na. Sapat na ba? Bakit pakiramdam ko ay hindi pa sapat? Siguro, kahit ang lupa ng pamilya Ramos ninyo, ay hindi pa sapat para bilhin ko at pagparadahan. Pinakamayamang Adrian Garcia? Oo, di ko kayo nakilala. Mapagpatawad ka, kaya patawarin mo na ako. Lahat ng ito, deserve ko. Kailangan mo ba akong ihatid? Para makita ang magnate ng real estate? Ay, hindi. Kung gayon, lumayas ka na. Adrian, lahat ba ito ay para kay Camila? Hindi naman. Diyosa Camila ay napakahusay. Tiyak na makakahanap siya ng mas mayaman na lalaki. Ang kotse na ito, hindi sapat, di ba? Kuya Adrian, tingnan nyo ang ginawa nyo. Anak, nagkamali kami. Kailangan mong samantalahin ito. Kuya Adrian, hintayin mo ako. Diyosa Camila ay napakahusay. Napakadami ng mga mayayaman. Kailangan pa ba kitang hintayin? Kuya Adrian, nagkamali ako. Ikaw lang ang nasa puso ko. Si Binatang Ramos at sila, lahat ng sinabi ng mga magulang ko, wala akong kinalaman doon. Kuya Adrian, patawarin mo ako, di ba? Kuya Adrian, malapit na ang birthday party ni Camila. Gusto kong imbitahan si Kuya Adrian na dumalo sa birthday party ni Camila. Pupunta ka, di ba? Kuya Adrian. Sige. Pero tandaan mo, lahat ng mayroon ka ngayon, ako ang nagbigay niyan sa'yo. Hi. Kuya Adrian, ang pagdating mo ay napakabuti para kay Camila. Kuya Adrian, ako at si Diyosa Camila, sino ang mas maganda? Tama na. Diretsuhin mo na. Kuya Adrian, huwag kang maging paborito. Gusto ko rin ng puno ng Super Rocket. Depende sa kung anong kapalit ang maibibigay mo. Ginagarantiya kong masisiyahan si Kuya Adrian. Sige na, tayo na't maghanda ng cake. Tara na. Ang sarap! Maging mayaman. Kuya Adrian, may masamang nangyari. Nag-away si Camila at iba. Ang dalawang ito, mga walang hiya, hindi ko alam kung saan galing. Kanina, muntik na nila akong itulak sa pool. Mga kaibigan, tulungan niyo akong magpaliwanag. Kalokohan! Ikaw ang nagtuturo. Halata namang ayaw mo kay Clara. At gusto mo siyang itulak sa tubig. Kuya Adrian, sila yan. Kailangan mong ipagtanggol si Camila. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo rito? Kuya Adrian, kanina itong babaeng to, halos itulak ako sa tubig. Kailangan mo akong ipagtanggol. Kalokohan! Ikaw ang gustong tumulak kay Clara. Maraming tao rito. Tanungin mo sila kung sino ang nagsasabi ng totoo. Tama ang sinasabi ni Diyosa Camila. Kitang-kita na itong dalawang babae na iinggit kay Diyosa Camila. Gusto siyang itulak. Kayo. Wala akong ginawa. Sa tingin ko, may masamang pakay ka. Sinadya mong magsuot ng kapareho ng kay Camila. Eksaktong-eksakto. Ang hindi nakakaalam ay iisiping ikaw ang bida. Ganoon ba? Hindi yan totoo. Sige na. Hindi na kailangang pahirapan pa si Kuya Adrian.
Kasalanan ko ito, humihingi ako ng tawad. Clara, wala kang kasalanan. Paano ka? Ayos lang. Paghingi lang ng tawad, di ka naman lugi. Binibining Camila, nakahingi na ako ng tawad. Pwede na ba akong umalis? Teka, inagaw mo na ang lahat ng atensyon, tapos gusto mo lang umalis na lang? Walang ganoong kadaling bagay. Ano pa ang gusto mo? Ngayon ang birthday party, ako ang bida, pero suot mo ay eksaktong kapareho. Nang sa akin, inaagaw mo ang lahat ng atensyon, kaya hindi ako masaya. Kung gusto mong umalis, hubarin mo ang damit mo at saka ka makakaalis. Hubarin mo bago ka makaalis. Anong sabi mo? Baliw ka na talaga. Clara, huwag mo siyang pansinin. Tara na. Pigilan niyo sila. Camila, anong ibig mong sabihin? Hindi na namin hinahabol ang katotohanan at humingi na kami ng tawad sa'yo. Bakit ka pa rin agresibo? Hanggang kailan? Kuya Adrian, ako ang bida sa party ngayon. Siya, isang influencer lang. Kapareho ko pa ng suot, tapos tinulak pa ako sa tubig. Kuya Adrian, ito ay hiyain ka. Tama, Kuya Adrian. Kung hindi mapaparusahan ang walang hiya na yan, hindi sila magsisisi. Wala kaming kasalanan sa simula pa lang. Kung patuloy nyo kaming pipilitin at tatakutin, maniniwala ba kayong tatawag kami ng pulis? Eh di tumawag ka. Wala naman kaming ginawa. Bigyan lang ng leksyon. Yan lang. Ikaw? Dahil ayaw mo, ako na ang tutulong sa'yo. Mga kasama, iparamdam natin sa kanila kung sino ang may-ari at kung sino ang bisita. Huwag kayong lumapit. Kuya Adrian, maaari mo ba akong iligtas? Ang lakas ng loob mong kalabanin si Camila. Tingnan mo't huhubaran kita. Tama. Hindi ba niya gustong sumikat? Kunan pa natin siya ng 2 hubad na larawan para sumikat siya. Huwag. Huwag. Tigilan mo. Anong ginagawa mo? Kuya Adrian. Bitch, sino ka para tawagin si Kuya Adrian? Huwag kang magkunwaring kawawa, hindi ka patatawarin ni Kuya Adrian. Sa amin lang siya nakikinig. Hubarin mo. Narinig mo ba? Akin si Kuya Adrian. Ako lang ang tutulungan niya. Ikaw, isang influencer lang, walang silbi ang pagpapakaawa mo. Lalaki ka ba? Isang damit lang ang suot ni Clara. Bilang isang lalaki, kailangan mo talagang maging abusado? Ano ngayon? Si Kuya Adrian ang pinakamayamang tao sa Lungsod Ilog. Kung hindi kayo susunod sa kanya, mag-ingat kayo na mawalan ng lugar sa Lungsod Ilog. Ikaw? Sige na. Huhubarin ko. Isang influencer lang, naglakas loob kang magsuot ng kapareho ko? Gagawin kitang kahihiyan. Ikaw ang pinapahubad ko. Kuya Adrian, nagkakamali ka yata? Tama? Hindi ba dapat itong influencer lang ang maghubad? Pinapahubad mo ang babae ko? Kuya Adrian, sabi mo siya ang babae mo. Eh, ano naman ako? Ikaw. Hindi ka ba isang artista lang na inalagaan ko? Pasensya na kung nagulat ka. Ayos lang ako. Isang hamak na artista, naglakas loob na magtaksil sa amo. Nagkamali, nanakit ng tao, dapat panagutan. Sampalin mo ang sarili mo ng 2 beses. Sige. Hayaan mo na, Kuya Adrian. Patawarin mo na siya. Wala naman akong nangyari. Paano mangyayari yan? Ang ibang tao, kung hindi turuan, hindi na alam ang lugar nila. Kanina lang. Pinapahubad mo ang amo. Magaling. Ngayon, ikaw ang maghubad, tingnan ko. Kuya Adrian, bigating streamer si Camila. Kaarawan niya ngayon. Ang paghubad niya sa harap ng komunidad ng mga influencer, hindi ba sobra na yan? Sikat? Kung wala ako, ang sugar daddy niya. Streamer lang siya na walang pangalan. Isang artista lang, naglakas loob na gayahin ang suot ng amo niya. Walang kaalam-alam. Hubad. Kuya Adrian, nagkamali ako. Nabulag ako sa totoo. Hindi ko nakilala ang hipag mo. Patawarin mo ako. Kung gusto mo, mamaya.
Wala akong pasensya. Huwag mong kalimutan, lahat ng meron ka ngayon, galing sa akin. Bibilang lang ako ng 3 numero. 3. 2. Maghuhubad ako. Mabuti naman. Sige na, lahat. Bakit kayo nakasimangot? Tuloy ang kanta't sayaw? Magsaya kayo. Kung sino ang magpapataas ng saya, bibigyan ko siya ng 1 piso. Kuya Adrian? Ang galante mo? Kuya Adrian, ang galante. Sige, go. Mga kaibigan, ang galing ninyo. Sige, go. Ang galante ni Kuya Adrian. Kuya Adrian, talagang kakaiba. Sige, go. Sige, go. Kuya Adrian, huwag kang ganyan. Anong huwag? Hindi ba't matagal mo na akong gustong angkinin? Ngayon, ibibigay ko ang gusto mo. Kuya Adrian, nagbago ka. Hindi na kita kilala. Hindi ba't ganito naman talaga ako? O sadyang ginagamit mo lang ako? Huwag mong kalimutan, kung wala ako, nagpapahanap ka pa rin ng investors para sa gym mo. Teka, baka matagal ka nang nakuha ni Julia at naging kagamitan niya. Hindi ko pa rin ba natulungan si Kuya Adrian? Napigilan ang kontrol ng bruha? Clara? Clara, umalis ka na. Malapit na akong mawalan ng kontrol sa sarili ko. Hindi pwede, Kuya Adrian. Kung pilit mong lalabanan ang kontrol, magiging nagnanasa ka. Kaya nga, kaya pinapaalis na kita. Umalis ka? Narinig mo? Umalis ka. Umalis ka. Sabihin mo. Kuya Adrian, masamang balita. Pinapapirma ni Julian ang lahat ng malalaking streamer sa lungsod ilog ng alipin na kontrata. Ang layunin ng pagdating nyo, alam nyo na. Tingnan nyo ang mga kontrata nyo. Kung walang problema, pirmahan nyo na. Nakakainis. Huwag kang malikot. Imposible. Hindi kami ang iyong kirida na kinukulong. Anong karapatan mong mamilit? Hinahangaan ko ang tapang mo. Anong gagawin nyo? Bitawan. Pakawalan nyo ako. Mabait pa rin akong tao. Kung ayaw nyo, papalabasin ko kayo. Tapos, iba-blacklist ko kayo. Ganoon lang kasimple. Kaya, mahinahon yung pirmahan ng kontratang ito at sisiguraduhin kong walang problema kayo. Camila, darating ba si Kuya Adrian? Siguradong darating siya. Sige, bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. May tutol ba? Kung wala, tumututol ako. Adrian, media ng Alvarez ito. Anong ginagawa mo rito? Ako? Siyempre, para sa mga inosenteng influencer na diyosa. Magsalita at tanggihan ang mapang-abusong mga patakaran mo. Adrian, talaga bang akala mo'y mahalaga ka? Teritoryo ito ng mga Alvarez. Ikaw na isang tagalabas. Anong karapatan mong makialam? Habang nasa magandang mood ako, umalis ka na. Kung hindi, sisiguraduhin kong sa lungsod ilog, wala kang mapupuntahan. Tama ka. Ang isang tagalabas ay walang karapatan. Kaya naman, opisyal kitang ipinapaalam ngayon na ang grupo ng Alvarez ay opisyal ng pinalitan ng pangalan sa Pamilya Garcia. Ito ang pinakanakakatawang biro. Adrian, akala mo ba sa konting pera mo bilang bagong yaman, kaya mo? Nang magkakalat? Alam mo, ang mga Alvarez ay may market value na 15,000 ngayon. Binatang, sa tingin ko, nababaliw na siya. Naglakas loob siyang makipagkumpetensya sa yaman mo.
ang Garcia. Sa kaunting yaman mo, kahit ibuhos mo lahat, hindi man lang magkakaroon ng epekto. Talaga? Pero bakit ang mga shareholder ng grupo ng Alvarez ay masayang-masaya na ilipat ang kanilang shares sa akin? Bullshit. Ang shares ng grupo ng Alvarez, ang isang share ay nagkakahalaga ng 1,000. Bakit nila ililipat sa'yo? Ano pa bang magagawa ko? Pera na lang ang natira. Ito? Imposible. Nang marinig nilang ako ang pinakamayamang tao sa Lunsod Ilog, lahat sila ay nagunahan na ibigay ang shares sa akin. Ngayon, hawak ko na ang grupo ng Alvarez na may 70% ng shares. Ako ang pinakamalaking shareholder. Imposible yan. Julian, ikaw naman, sobrang sama. Di ginagawa ang trabaho. Hindi ka karapat-dapat maging shareholder ng grupo ng Alvarez. Ngayon, bilang pinakamalaking shareholder, binabawi ko ang shares mo at tinatanggal ka bilang shareholder? Julian Alvarez, ikaw ay tumanggap ng suhol. Kasabot ni Andrea Del Rosario, illegal na ikinulong at inabuso ang iba. Ngayon, legal na aresto. Dalhin siya. Wag, Adrian, tulungan mo ako. Bitawan niyo ako. Adrian, maghintay ka lang. Siguradong babalik ako. Camila, ang galing. Sa wakas, hindi na tayo magpapahirap sa pang-aabuso ni Julian. Kuya Adrian, ang galing mo talaga. Hindi nyo na kailangang mag-sign ng kontrata para sa grupo ng Alvarez. Pero, ang pamilya Garcia ay naghihintay pa rin sa inyo para kumita. Kuya Adrian, Ano ibig mong sabihin? Ako na ang pinakamayaman ngayon. Kailangan ninyong lahat sumunod sa akin. Kung hindi, Pirmahan. Pipirma kaming lahat. mabuti naman. Lumapit kayong lahat. Kayo, akin kayong lahat. Ako ang pinakamayaman. Ako ang Panginoon ng mundong ito. Ang ulo ko. Ang sakit ng ulo ko. Lumapit. Lumapit kayong lahat. Lumapit kayo sa akin. Ako ang pinakamayaman. Marami akong pera. Kaya kong bilhin ang lahat. Pero bakit? Ang yaman-yaman ko na. Pakiramdam ko, may nawala sa akin. Mali. Hindi ba't ang pera ang lahat? Hindi ba't ang pera ang lahat? Dapat kayong lahat sumuko sa akin. Bakit ka tumatawa? Adrian, ang pera ay hindi lahat. Hindi nito mabibili ang iyong hangarin. Hangarin? Ano ang aking hangarin? Binata, maawa ka. Bigyan mo ako ng pagkain. Gutom na gutom ako. Kunin mo na lahat. Makakatulong kahit kaunti. Akala ko kontrolado ko ang pera. Pero sa huli, naging alipin ako ng pera. Ikaw ang sadyang nagtulak sa akin sa kadiliman. Ang tubig ay maaaring magdala sa iyo sa tagumpay o maghulog sa iyo sa kailaliman. Ginabayan ko lang ang iyong kasakiman. Ang hindi mo talaga na kontrol ay ang iyong sarili. Ano ngayon? Mayaman ako, marami akong pera. Kaya kong gawin ang gusto ko. Kawawang Clara, hanggang ngayon, nagdarasal pa rin siyang matauhan ka. Mukhang, sa huli, nagkamali siya ng pinagkatiwalaan. Clara? Clara? Kuya Adrian, ikaw ba yan? Bakit basa ang mukha at mga damit mo? Kuya Adrian, samahan mo lang ako. Hindi ba't ako ang personal coach mo? Siyempre, kailangan kitang turuan. Kung hindi, kunin mo na lang ako. Umalis ka. Umalis.
Ako ang masama, siya ang mabuti. Sayang, sa huli, ikaw mismo ang nagtaboy sa kanya. Patawad, Clara. Nakalimutan ko ang aking hangarin. Ito ay sadyang ginawa para sa iyong depresasyon. Sayang, ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Dapat ay ibabalik kita sa impyerno. Ngunit ang kawawang si Clara Reyes, hanggang ngayon ay nagdarasal pa rin para sa'yo. Sige, ililigtas ko ang buhay mo. Patawad, Clara. Ibig sabihin, panaginip lang ang lahat ng ito? Patawad, Clara. Nawala ako sa aking hangarin at naging alipin ng pera. Kuya Adrian, Clara? Kuya Adrian, anong nangyari sa'yo? Clara? Magkano na ang presyo ng bahay ngayon? Hulaan mo.